All systems go na para sa inaabangang highlights ng engrandeng selebrasyon ng Panagbanga Festival 2024. Makukulay na kasuotan at naggagandahang performances ang dapat asahan ng mga residente at turista para sa Grand Street Dance Parade bukas at makukulay na floats at naggagandahang disenyo naman sa linggo. 7 ang kalahok sa Grand Street Dance Competition mula Baguio City, Nueva Ecija, Pangasinan, Ilocos Sur at Kalinga. 6 na paaralan ang magtatagisan ng galing sa Drum and Lyre Competition kung saan nakuha ng first-timer na Manuel Rojas Elementary School ang rank 1 sa preliminary round. Ayon sa kanilang coordinator, tila isang Cinderella story ang pagsali nila rito. For the grand finals, nag-concentrate na kami sa innovation. We wish to share yung mga culture dito sa Baguio, sa Cordillera, through that transportation and being proud sa mga nagagawa natin dito. Yung kultura ng Baguio, kultura ng Cordillera. Samantala, sa Grand Float Parade naman na gaganapin sa linggo, 33 floats naman ang paparada sa kahabaan ng Session Road. 13 para sa large category, 14 sa medium category at 3 para sa pinakabagong kategoryang small float, habang 4 naman ang kalahok para sa non-competing category. Lahat ng bulaklak na gagamitin para sa kanilang floats, locally sourced, na ikinatuwa ng mga cut flower cultivator. Hindi gaya last year na nag-aalangan kami. We ordered sayangan, doon pa kami umu-order. Pinupuntahan talaga namin. Thinking na alanganin pa yung mga magtatanim dahil of the pandemic. Pero ito, we are confident na pinaghandaan din ng mga farmers, kaya maraming supply ngayon. Samantala, ayon naman sa Hotel and Restaurant Association of Baguio, punuan na rin ang mga hotel at transient houses sa Baguio City. Maganda ang hatid nito sa tourism stakeholders tulad ng mga kainan, pasalubong centers at sa public transport system. Gayunman, nagbabala ang HRAB at ang lokal na pamahalaan sa mga turista kontra sa accommodation scams. Meron pa rin mga iba na nangi-scam na mga individuals so yun yung mga iwasan ng ating mga turista. They always have to make sure that they're dealing with legit establishments, check the paper trail, check the registration, check the list, whether they're part of the list of the Department of Tourism, City Tourism Office, or the Baguio Tourism Council. Kaya binabalaan po natin yung ating mga bisita. Kung pwede po sana, wag ko kayong basta-basta naniniwala dyan sa mga murang tirahan dito sa Baguio. Relative naman, makakahanap din ho kayo ng mga modest na mga accommodation facilities, modest din ho yung price. Pero kung nag-iisip po kayo na napakamura na at napaka-imposible, pagdudahan nyo na po yan. Nagpaalala rin ang alkalde ng Baguio City na maging responsable sa pagtatapon ng basura na siyang isa sa mga pangunahing problema tuwing panagbanga season. I-remind ulit lahat, lalo-lalo na itong mga turista natin, na ayusin nila yung pagtatapon ng kanilang mga basura. Relatively madilis tayo, pero may mga tao lang talaga na kung saan-saan na lang nagtatapon. At nakakalungkot nga na nandyan na nga yung basura, ilalagay pa sa tabi, ipapatong pa sa taas. So we will continue to raise awareness. Sa ngayon, bagamat may mga binabantayang forest fire sa Baguio Benguet area, hinihikayat pa rin ang lahat na dumalo sa pagdiriwang dahil wala rin naman umanong dapat ikatakot. Nagsasagawa na rin kasi ng malawakang fire suppression ng mga autoridad at malayo naman ito sa sentro ng syudad. Dante Gitu ng PTV Cordillera para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.